na lang kami, pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman talagang abalang-abala na kung maari, kuan na magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na hindi intindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami ng kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun. Ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmomotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya at saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I trust Amy Marcos at yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ang tama, itama ang mali ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Hindi naman nagbabago kung minsan na yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw, parating pareho, parating consistent. Palagay ko, ako na yata ang nag-highlight noon pa eh. Hindi naman ito bago. Talagang ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid. Abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting mga magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang investor kapag ganito tayo kagulo. At higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyayari at
sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihiganti at pang-aapi. Hindi kami naglaban, hindi kami nakipag ah, ah, tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. So Alam hindi naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkanalan sila, abay hindi ko nasagot yon, hindi ko na pananagutan yon. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. ma'am, sorry. Hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon medyo distracted ako, medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan.